Kanya-kanya diskarte ang mga taga-Bataan para makabuo ng oil spill boom. Posibleng 2 linggo ang kailangan pa kasi bago simulan ng paghigop sa langis ng lumubog na MT Terra Nova. May unang balita si Darlene Kai. Bagsak presyo na ang ilang uri ng isda sa Limay Public Market sa Bataan. Kahit nga hanggang 240 pesos na lang kada kilo ang hasa-hasa, matumal pa rin ang bentahan. Dito kasi lumubog ang MT Terra Nova na may kargang ng industrial fuel oil. Sabi ng Philippine Coast Guard, kontrolado na ang tagas. Sa video na kanila ring ibinigay, kita pa ang oil sheen o langis sa tubig. Patuloy pa rin po yung deployment ng oil spill boom natin in the area para po maiwasan yung pagkalat ng oil sheen at mas lumayo, makontain lang po natin siya. Mababa na raw sa 1 litro kada oras ang tumatagas mula sa barko. Pero inaasahang 2 linggo pa bago makapagsimula ang paghigop ng langis sa Terra Nova dahil tinatapos pa ang paggawa at paglalagay ng mas matitibay na metal caps na pantakip sa mga valve ng barko. Samantala, sinimulan na ang paglalatag ng siphoning pipes o mga tubong hihigop ng tubig mula naman sa lumubog na motor tanker Jason Bradley sa Mariveles, Bataan. Yung buong barko po ang papalutangin muna, ma'am, before natin siya isa-siphon. Ang sealing po ng mga manhole before the conduct of siphoning ay aabutin po hanggang Wednesday. Magsisimula po yung paghigop ng tubig ng Thursday and Friday. Wala na raw nakikitang tagas ang PCG sa MT Jason Bradley. Ang mga residenteng apektado, gumawa na rin ng hakbang para makatulong sa oil spill. Nasa 360 residente at kawani ng barangay sa Mariveles ang nagpakalbo. At ang mga buhok na makukolekta mula rito, idodonate daw para gamitin sa mga oil spill boom. Mangongolekta rin daw sila ng mga buhok mula sa mga barbershop at parlor. Nangolekta na rin sila ng 7 truck ng coconut husks na magagamit para sa paggawa ng oil spill booms. Tumulong na rin ang mga tagalubang Occidental Mindoro sa paggawa ng oil spill booms. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.